Tapos nabanggit niyo po na parang chill-chill lang ako. Actually, nililibang ko na lang yung sarili ko para hindi ko po siya masyadong, hindi ako masyadong ma-pressure. Kasi malayo sa family. And first time ko pong Comms team will be approaching you with a mic so you can formally ask your questions. Of course, introduce yourself before asking your question for the benefit of Arabelle as well. Alright? And our first question will be coming from Inquirer.net. Alright. Hi Arabelle. First of all, congratulations. Siguro, first question ko sa'yo is, how are you taking this all in? Actually, to answer that question, hindi ko po masagot ng diretso kasi ang dami kong nararamdaman. Masaya ako na parang pinaprocess ko pa na nangyari na ba talaga yun? Kasi katulad nga po na nasabi, ilang competitions na yung nasalihan ko, lahat grand finals yung inabot ko, hindi ko pa nakuha yung title. So, malapit na pero hindi na po, pero ngayon nabigay na. So parang sabi ko, grabe talaga yung timing. Kasi before ako nag-World Cup, kakatapos ng The Flash Season 7, sabi ko hindi na ako sasali. Parang yun na yung last competition ko, then came World Cup. So, super unexpected. Kaya until now, super overwhelmed pa rin po ako. So now that you are the champion, kasi diba parang yung story mo more of rejection is redirection. Parang yung story mo gano'n. So, siguro what have you like realized now that parang finally you already got the win, becoming a champion and all that? Actually, parang sabi ko, nung nanalo ako, na-blanco ako eh. Na-blanco ako actually. Sabi ko, yung pagkapanalo ko kasi hindi lang ako yung parang nagkaroon ng achievement, hindi lang ako yung nag-succeed nung nabigyan ako ng title. Kasi yung family ko ever since, sobrang supportive nila. Parang sabi ko, kaya din ako nagpapatuloy, kaya ako sali ng sali. Kasi sabi ko, gusto ko nakikita nila yung nangyayari sa akin eh. Yung achievement na makukuha ko. Parang natutuwa na rin kasi yung family ko. And lahat ng taong sumusuporta sa akin. So, yung time na yun, binigay na sa akin yung title. Sabi ko, ay, ito na. Binigay na sa akin sa wakas. Nandun na ito pala yung pakiramdam na manalo. Yes. Thank you and congratulations, Sarah. Thank you so much for that question. Let's now move on to show business for their question. Please go ahead. Hi Arabelle, good afternoon, congratulations. Dali mo lang kami dun sa naging experience mo dun sa World Cup. How similar or how different yung experience mo sa World Cup dun sa mga naging experience mo dito sa mga singing competitions sa Philippine TV? First off po, yung difference po talaga is yung arrangement ng songs. Kasi sa World Cup, mas yung arrangements ng songs po nila is yung standard, close to original. Pero nasa sa'yo yun kung paano mo babaliin yung song, paano mo isa-style yung song. So, that's one. Ang difference din po sa feels nung nandun ako sa Korea, makikita mo talaga na lahat ng competitors mo sobrang sobrang focus nila. Talagang makikita mo lang lahat laban na laban kasi syempre Asian countries na yung kalaban mo, hindi na lang local competition, yung international na. So, parang yung pressure, andun talaga kasi nire-represent mo hindi lang yung sarili mo eh, yung country din. So, isa yun sa pinaka parang mabigat na feeling. Kasi parang kahit wala naman nagpe-pressure sa'yo, iisipin mo na ang daming tao na nakatingin sa'yo, ang daming tao na iniisip na nandyan ka, lumalaban ka sa ibang bansa. And yung isa pa po, siguro, dito kasi sa atin talagang alam natin, most are singers na magagaling talaga. So, paano mo i-apply yung pagiging magaling mong singer na iba't iba yung strength ng singers din dun sa ibang bansa. So, yun po yung parang pinagkaiba talaga.
I was watching yung video mo na nag-tour ka pa sa Korea. Parang chill na chill. Sabi ko, parang chill na chill lang si Arabel. Parang walang pressure doon sa competition, di ba? Tapos pagdating doon sa Grand Finals, talagang halimaw. Mas mahirap ba na, or mas madali bang kumanta na hindi mo nakikita yung mga judges o yung mga reactions nila as compared to sa mga singing competitions dito na nasalihan mo na talagang face-to-face, nakikita mo talaga yung real-time, yung reactions ng mga judges? Actually, for me po, ang mas gusto ko kasi nakakakita ko ng tao pag kumakanta ako. Parang mas kinakabahan ako pag wala akong nakikita. Kasi hindi ko na-measure kung natutuwa ba sila sa performance ko. Kapag nakakita ako ng reaction, parang mas doon ko parang kailangan kong dagdagan, kailangan kong bawasan. Parang na-observe ko sa facial reactions nila kung paano ako magpo-perform. Sa likod ng veil, mas nag-overthink ako, ano kaya nangyayari doon? Ano kaya yung tingin nila sa performance ko? So, tapos nabanggit niyo po na parang chill-chill lang ako doon. Actually, nililipang ko na lang yung sarili ko para hindi ko po siya masyadong, hindi ako masyadong ma-pressure. Kasi malayo sa family. And first time ko pong lumipad alone. Yan. First time ko malayo sa family ko that time. Okay. Last question na lang. Kasi magagaling din yung mga nakalaban mo eh. Oh. Pero meron bang point doon sa competition na parang feeling mo, of course you're hoping to win, no? Na parang feeling mo after nung performances niyo na parang akin na to? Or meron bang parang after kumanta nung kalaban mo, parang medyo parang hindi yata sure? Actually, sa akin po, that time, sa buong process ng competition, hindi talaga ako nag-i-expect. Wala po talaga akong ina-expect na kahit ano sabi ko nga first round. Makapasa lang ako ng first round, masaya na ako. Kahit matanggal ako ng second round, okay lang. Kasi international competition, maraming gustong sumali dito pero isa ako sa mga pinadala. So sabi ko, no second round actually, before i-announce, kasi trio yung second round po namin, and isa lang yung pipiliin. And naka-veiled kami, walang interpreter na nag-translate ng sinasabi ng judge. So nakatitig lang ako sa 3 minutes, sabi ko, sige okay lang, kahit umuwi ako, win din yan, kasi makikita ko ng family ko. Pero kung makapasa ako, syempre, mas masaya. Kasi sino ba namang hindi may gustong umabot ng grand final. So, wala po talaga, like ever. Even sa grand final, sabi ko, kakanta lang talaga ako, gagawin ko na lang yung best ko. Wala akong i-expect na kahit ano. Pero, yun, binigay. Maraming salamat. Yes, and you did it, no? Yes. Congratulations. Thank you so much po. Okay. Sorry, I have to ask a question because I was really bopping to how you sang Feeling Good, right? Yeah. And I'm assuming that's almost the same way you sang it. Yes, right? sa Velka. Sa Velka. My question is, sorry po ako press na-curious ako kasi talagang tuwang-tuwan husay niya talagang kumanta. My question for you is, sabi mo kanina, you're talking about the process of how you sing the song. They gave you closest to the original, you said. How do you, as an artist, choose to, paano mo pinipili yung value mo sa part na to or dito? What was your process before you actually sang that piece on the Velka? Actually kasi, yung singing style ko dito sa Philippines, makapal yung boses ko kasi naturally. So, sa atin, alam natin na biretera mostly ang mga Pinoy. So, parang I try to keep up nung dito ako sumasali sa local competition, national competitions dito. Pagdating dun sa Korea, sabi ko, parang gusto ko iba naman yung tunog na marinig sa akin. Kasi yung kapal, kaya ko na yan naturally. Sabi ko, bakit hindi natin lagyan ng konting maiiba? Kasi actually, isang fact about dun sa Feeling Good na song niya, kinanta ko yun sa The Clash. First round ng season 5, the first time I joined The Clash. Sabi ko, kung kakantahin ko ulit yan, ngayong grand finals, dapat pag pinag-compare, ibang-iba na yung version na gagawin ko. And yun yung naging inspiration ko noon, nung kinanta ko yun. The way I sang it sa Velka. Bumalik din, di ba? And now you're a smarter artist. From The Yes. Clash, singing Feeling Good. Yes. Now Feeling Good brought you, of course, to becoming grand champion. And here, to GMA. Yes. All right. Up next, we have a question from Beth.
Hi, Arabella. Hello. First of all, congratulations Thank you. for making the country proud. First question ko, how will you differentiate performing on the international stage and local stage? What was harder for you? What was more pressuring for you? Tsaka saan ka mas nag-enjoy? Or kasi nasabi mo kanina dito sa international stage, you did not expect anything eh. Does that mean that when you performed here, when you competed here sa Philippines, sa TNT, sa Clash, mas pressure? Actually, yes po, mas pressure po dito. Kasi alam mo na lahat ng kasama mo magagaling eh. Not that hindi po magagaling yung kasama ko sa international kasi talagang pinadala nila lahat ng mga powerhouse talaga nila doon. Pero dito kasi meron kasing expectation sa'yo. Ganun po. Yung difference po ng pagpo-perform doon is dito alam mo kung ano yung standard na parang standard na hinihingi when performing. Doon kasi sa kanila, hindi mo sure. Siyempre, kasi magkaiba po ng style, iba yung expectations nila doon. Kasi ibang lugar na yun. So, pareho lang din pong pressuring actually. Pressuring in a way na yung sa performance, sa style and delivery. Kasi magkakaiba po talaga ng pagtanggap dito and doon. Okay, second question. Prior to winning in this competition, no, sa Vail Cup, ano yung feeling mo when in the Philippines, you never won the Grand Champion title? You were close to the title, but you did not get it. And then sa TNT, Grand Finalist, but you did not get it. Ano ba yun? Yung feeling na, kasi di ba dapat last mo na yung The Clash. So, ganun ba yung feeling parang, wala na to, prior to Vail Cup? Actually po, after ng tawag na tangahalan, sabi ko, every time na sumasali ako, I never expect too much. Parang yung nasa isip ko lang, kakanta ako. Pag na-appreciate ako, mas masarap sa pakiramdam yung ma-appreciate kesa sa kesa sa title. Para sa akin po yun. Pero syempre, iba pa rin pag ikaw yung hiniram. Pero, after that, na dalawang beses ako nag-first runner-up. Actually, to be honest, hindi po talaga ako nakaramdam ng kahit ano na parang lungkot dahil first runner-up lang ako. Kasi hindi lahat umaabot ng first runner-up. So yun po yung nasa mind ko every time na nangyayari yung ganyan. Na ako umabot ako ng first runner-up. Hindi lahat nakakaabot doon. So kahit hindi sa akin mabigay yung title, malapit na ako sa title. So I'm very happy sa lahat po ng nanalo. And I'm very grateful kasi umabot ako sa point na yun. Kumbaga positive yung Yes. output mo. Yes Thank you. po. Thank you. Alright, now let's move on, of course, to Randy Manila for the question. Hi, Arabella. Congratulations. Thank you so much. Aside from yung singing technique na binago mo, was there anything different na ginawa mo in terms of practice, mindset, this time na nanalo ka na talaga? Yes po. Medyo malayo siya sa usual na ginagawa ko dito. Noon sa Korea, I tried na hindi masyadong kasi yung mga kasama ko sobrang focus po nila eh. Like everyday rehearsals. Sabi ko kasi pag ako ganun, madidrain ako. Kasi mape-pressure ako, lalo mape-pressure kasi isipin ko, laban na. Laban na laban kasi sila. Sabi ko kailangan hindi ako ganun kasi I know na mabilis akong ma-pressure. Overthinker din po ako. Sabi ko, ganito po yung nangyayari sa akin. Kwento ko lang po. Every round, may almost 1 to 2 weeks po na pagitan to prepare. I prepare days before the competition kasi pag ginawa ko na malayo pa, nag-prepare na ako. Kasi yung mind ko, pag malayo pa,
Tapos paulit-ulit kong ginagawa. Mas madami ako nakikita mali, mas madami ako nakikita. Aayusin ko nang aayusin hanggang sa araw na magpo-perform na ako. Parang i-overthink ko pa siya. Sabi ko, dapat dito, hindi naman sa chill lang ako, pero dapat parang magpo-perform ako na kung ano lang yung gustong ibigay ng puso ko, ano gustong gawin ng katawan ko sa araw na yun po. And behind the scenes ba, competitive sobra yung mga nakalaban mo or naging friends din kayo? Ano yung eksena? Sobrang bait po actually nung mga nakasama ko. Sobrang friendly po nila na umabot na sa point na pakiramdam ko, parang kami best friends. Parang tropa na kami. Kasi sobrang warm din po talaga nila. Kasi parang kami galing sa iba't ibang bansa, parang naghahanap din sila ng companions. So, same feeling, nagkaka-relatean po kami. Parang nararamdaman namin yung isa't isa. Kaya kahit competitive sila, nakikita ko din po talaga yung competitiveness nila. Pero nandun pa rin yung pagka-friendly talaga. My last question, was there ever a time you wanted to give up sa dami ng sinalihan mo? May backup plan ka ba kung sakali? May naisip ka bang backup plan kung hindi ka nanalo? Sa Build Cup po. Actually, sabi ko po, makatungtong lang talaga ako sa international stage, masaya na ako, kahit hindi ako manalo. First round pa lang po na makapasa ako, okay na ako, masaya na ako. Sabi ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, tutuloy pa rin naman ako sa pagkanta. Sabi ko gano'n. Hindi siya mabigat para sa akin kung hindi man ako pinalad. Talagang sabi ko, kung yun yung will ni Lord, okay sa akin. Kung anong ibibigay sa akin, yun yung kukunin. Thank you so much po. Thank you so much. And I think those are our last questions. So, I just have to ask one more question. Sobrang curious ako. Dinatagdagan ko yung questions. Ako na yung tanong. Kanina you mentioned that you made good friends with some of these singers, right? From 9 different countries, 25 competitors. So now I have to ask you, as a singer, did you learn anything from this sort of cultural exchange with other singers, skills or techniques that you believe that you could use here in the Philippines to really showcase the powerhouse voice that you have? Grabe. Grabe, ang complex na question. Bale, lahat kasi kami, hindi kami nagkakapareho kasi ng mga techniques na ginagamit eh. So, mayroon pa nga akong kasama, katulad ni Tai, na isa sa mga babae na Tai, sa top 5, I mean. Vocal coach siya. Vocal coach siya. So, meron siyang certain techniques na ginagamit. Actually, hindi ko naman natanong, pero napapansin ko, na-observe ko sila kung paano eh. Parang sabi ko, parang kaya ko yung mga ganong types ng techniques or singing na ginagawa nila. Parang sabi ko, ganun kasi ako, what I hear, I try to do. So, narinig ko yung isa, super husky yung boses. Hindi ako magaling mag-husky, pero itatry ko yun. Like, I try to improve, pero yung hindi malalayo sa own style ko, own techniques ko. Alright. Ladies and gentlemen, once again, your grand champion from World Cup South Korea, Arabel de la Cruz. Palakpakan po natin siya. At this point, may we please have a photo